Hi mga kayaya bells. Hello, welcome back to my channel. Ako po ang inyong yayang kulot and welcome. Welcome. Pasensya na kayo, medyo naka-gown daw. Kasi meron akong interview kanina. So, ayan, for Tinig Pinoy Radio. If you want to watch it, so yung interview namin, nasa Facebook, nasa YouTube din sila, ng, Tinig Pinoy Radio. So, yun. Tomorrow, I will be going home. So, nag-impake ako ngayon ng aking dadalhin sa aking, sa personal luggage ko. Actually, 7 kilos lang yung allowed. So, hindi ko alam kung paano ko mapagkakasya itong mga pagkain ko. So, binilhan ako ni amo ng pagkain ko para bitbitin ko pa uwi ng Pilipinas kasi magka-quarantine ako ng 7 days. So, first na kinuha niya kanina. Ayan, ilagay natin dito yung ating Kasi ang gulo ng kwarto ko ngayon. Ayan. Charan. There you go. Ayan, ano ba? Ayan. So, ayan. So, meron akong luggage dito. Nakagown pa ako. So, first, lalagay ko dito yung bread. May bread yung binili, napakalaki. Ako maubos yung 7 days, So, mapipiyan talaga yan dito. Wala tayong magawa dyan. Ayusin lang natin. May biscuit. Ayan. So, syempre, hindi mawawala yung yung ating may orange ako binili ni amo. May mani. Mani ba ito? Mix. Meron ding chili chips. Ayan. Lagyan natin dyan. So, siguro i-transfer ko lang. So, may mani. Meron tayong Nutri-Meal. Ayun. So, meron din akong binili na kape. So, toothpaste, mga personal things ko. Mga ganyan. So, ilalagay ko lang siya sa maliit na plastic. Ilalagay ko siya doon sa luggage na. So, ayan. Para hindi ako magutuman daw. Sabi ni amo, kailangan may kape ako. And tomorrow, ayan, meron akong sa inyo, yung aking mga papeles. So, this will be my first travel na grabe ang mga papers na pang photocopy ko, pang print ko para hindi tayo mahirapan bukas habang nagbabiyahe. So, from here, kailangan mong i-comply lahat para hindi po tayo ma-delayed yung flight natin, ma-delayed tayo. So, ayan. I will show you So, meron po akong kinaganda lang nito kasi napaka-supportive nitong mga amo ko. Ayan. So, meron po tayong of course, from the Philippine Embassy, nagprint ako para meron akong checklist. Ang checklist ng kailangan ko. So, ayan. So, first na sinabi, prior to departure, at least 3 days before departure, register through Bureau of Quarantines your One Health Pass. Yung One Health Pass natin, online registration form, meron yan siya dyan. So, kung sa may Philippine Embassy ka, meron yan. So, click mo lang yan siya sa Philippine Embassy website. Ida-direct ka niya doon. Save your transaction number. Isasend yan sa email address mo. For travelers who do not have an address in Philippines, you may put your company address or the address you will stay in for your quarantine period in permanent residence field. Every traveler, including children, should each have an OHP registration. Ayan. Pre-book a quarantine facility of your choice. Pero, pag OFW ka kasing uuwi, hindi na siya kailangan. So, nakalagay yan siya doon sa third page. So, dito sa third page, ayan, nakalagay yan. Checklist. Ayan. So, kung register to One Health, kailangan siya sa OFW. Register with Oasis, kailangan siya sa OFW. Pre-book a quarantine facility. We don't need it kasi OWA na po ang
magpa-process niyan. So, we will just wait for the OWA ng pre-book RT-PCR test, Red Cross, or other DOH licensed testing laboratory. Pre-book OFWs. Ay, hindi na pala kailangan eh. Print a copy of digital vaccination certificate from notarized government. More details may be found here. Yes, sa vaccinated, unvaccinated. Ayun. So, yan na, before your trip yan. 3 days before your flight. Day of departure, kailangan ng One Health Pass natin, naka-edit. I-edit natin siya kasi kailangan yung seat number natin and everything. So, ayan, kompleto na ako. So, upon arrival in the Philippine airport, proceed to one stop. So, bukas ko pa yan siya malalaman. So, I will tell you what will happen after this. So, ayan na, One Health, kailangan. Oasis, kailangan. Yung quarantine facility, yung OWA na po ang bahala niyan. Then, DOH testing laboratories, pre-book, RT-PCR test. Sa, OWA na rin ang mag-facilitate niyan. So, kailangan natin is vaccination information sheet. Meron na ako niyan sa OWA. So, meron akong booster. Meron akong yung 2 dose ko. So, of course, kailangan natin yung ating ticket. Kailangan natin yan. Health pass. Kailangan natin yan. So, nakalagay siya. Seat number. No seat number. So, kailangan ko siyang i-edit bukas. Kung anong seat number ako. The pass holder is not allowed to enter Singapore from... So, meron na rin tayong re-entry permit. So, kailangan natin ng re-entry permit. Ayan. Para makabalik tayo dito sa Singapore. So, 3 pages ito. Diba? Ang dami. Ang dami ko siyang ang daming sinasabi. So, kung ano yung kailangan mo pagdating dito sa Singapore. Ayan. So, 3 pages yan. So, meron akong vaccination certificate. So, we will need that. Ayan. Vaccination certificate. Second dose. Okay. So, meron din akong PCR test from here naman sa Singapore. Papuntang So, yan. Kompleto na po ako. Meron na po akong mga requirements. Yun na rin din po yung hinahanapin doon sa airport niyan bukas. So, my flight will be 10:20. So, kailangan ko nandun ako sa airport ng 8 o'clock. Kasi marami pang, marami pang aasikasuhin doon. So, importante, kailangan nandyan yung passport mo, nandyan yung ating, tawag dyan, ang work permit natin. So, I will be undergo sa quarantine for 7 days sa Davao na direct. Kasi direct Davao yung nakuha ko naming ticket. So, hopefully, it will go smoothly. Kasi, of course, yun naman talaga ang gusto natin. Hindi pa ako tapos mag-pack. Hindi pa rin ako tapos dami ko pang kailangan gawin. But hopefully matapos ko na siya kasi I'm so sleepy na. And I don't know. Tomorrow, I will update you of the things na mangyayari doon sa airport. So, malalaman natin. I will update you all. Sa preparation lang naman ito. Kasi nga, I will be going for a quarantine for 7 days. Unlike before na 3 days lang siya, umabot na siya ngayon ng 7 days because the Omicron. So, check natin kung ano ang magiging changes. Kung may rami bang changes within this past, for the next few days. Hindi natin alam. So, let's see and hope and pray na magiging okay ang lahat kasi it will be a disaster kung hindi magiging okay ang lahat. I really want to go home na. Tapos ang importante lang maging maayos lang yung biyahe natin. Please check ang number 1 talaga na i-check nyo is yung tawag dyan,
passport nyo, kung hindi ba pa-expire, baka pa-expire, check nyo rin yung OWA nyo. Kasi the moment kasi na nasa aeroplano na kayo, tapos hindi pa pala na-renew yung OWA natin, mahihirapan tayo kasi tayo magbabayad ng quarantine facilities pagdating sa Manila, pagdating sa Pilipinas. So, kailangan, tawag dito, kailangan, alam natin na, member tayo ng OWA. So, paano malaman na member ka ng OWA? So, kailangan mo meron kang application, mag-sign in ka lang, mag-log in ka lang, hanapin mo lang yung OWA. Hanapin nyo lang yung OWA. So, yung OWA na mismo yung sa application, hahanapan ka ng kung ano-ano. So, ano mo lang, i-comply mo lang kung ano yung sinasabi. Then, of course, ticket natin, re-entry permit kung gusto pang bumalik dito sa Singapore, napaka-importante yan. If as much as possible, wag kayong mag-book ng ticket na hindi pa kayo nakakakuha ng quarantine re-entry permit. Kasi, halimbawa, katulad ng kaibigan ko, pauwi siya ng Pilipinas, hindi pa siya nakakuha ng quarantine permit. So, ang balik niya dapat dito is January 3. Kaso lang, wala siyang makuhang re-entry permit na ngayon kasi loaded na siya talaga. As in loaded. Ako nga, umabot ako ng January 14, yung pagbalik ko dito. So, yun talaga, number 1 talaga na natin. It's 60 days before ka bumalik, saka ka mag-book. 60 days. So, ang ginawa ng amo ko, midnight siya nag-book ng re-entry permit ko para makakuha talaga ako ng permit pabalik dito. Hopefully, wala talagang changes na walang lockdown ulit. Kasi pag may lockdown ulit, mahihirapan talaga tayo makapasok ulit. So, hopefully. I think I'll say goodbye na kasi inaantok na ako. I will be updating you for tomorrow's travel. Thank you so much everyone. I hope na may nakuha kayo, may katanungan kayo, please just leave a message down. I can go and see that one while I'm in quarantine na rin. So thank you so much everyone for watching. I hope you have a good day today. I love you all. Bye.